May press conference ngayon ng Pag-asa tungkol sa bagyong Chedeng. Pakinggan po natin. Occidental Mindoro and Palawan. Sa Mindanao naman po ay Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte, Zamboanga Sibugay, Maguindanao, and Sulu. So, air temperatures are now increasing as we approach the dry season, and the impacts of El Nino are expected to become severe. Pag-asa sa our monitoring and forecast show that El Nino will continue until June of 2019. And ang implication po nito is we are expecting slight delay in the onset of our rainy season. Ilang po at magandang umaga po ulit sa ating lahat. Okay, thank you very much, Dr. Flaviana Hilario, our Deputy Administrator for Research and Development, for that opening statement. Ngayon naman po ay pakinggan ho natin si Mr. Benenson Estareja, our duty forecaster, para po sa update ng si Bagyong Chedeng. Thank you, Ma'am Venus. Ako po si Benison Estareja from the Weather Forecasting Section. At meron po tayong update regarding sa tropical depression na si Chedeng ngayong 11 a.m. So as of 10 in the morning, yung last location po natin, it's 445 kilometers east of Davao City na lamang. 445 kilometers na lamang. So yung maximum winds niya is napanatili, 45 kilometers per hour near the center, and yung gustiness or yung bugso nito is hanggang 60 kilometers per hour. Yung movement naman niya is pakanluran or westward at bahagyang bumilis ito from 15 naging 20 kilometers per hour. Ito po yung ating latest satellite animation. At kung mapapansin natin, meron ng mga makakapal na kaulapan dito sa may eastern part of Mindanao, and as the day progresses, mas marami pang lugar po sa Mindanao yung maapektuhan ng makakapal na kaulapan. So ito naman po yung tinatawag natin na ASCAT or Advanced Scatterometer, kung saan nade-detect yung process nito, yung wind speed and wind direction. At kitang-kita yung sentro is somewhere dito sa may eastern part ng Davao region. At yung kulay, for example, yung mga kulay dilaw signifies yung lakas po ng hangin. And yung mga blue, medyo hindi kalakasan. So nakikita natin dito, mas malalakas yung mga hangin dito sa may taas ng bagyo. At approaching, habang lumalapit ito, mas malalakas yung mga hangin, most likely dito sa may Caraga region. Ito naman yung ating radar animation or radar images natin na kinompile from 8 a.m. hanggang alas 9:30. And yung mga green and yellow colors signifies reflectivity or equivalent yan sa mga kaulapan na posible nga magdulot ng mga pag-ulan. At ngayon pa lamang po, meron na tayong mga nararanasang pag-ulan over Surigao provinces as well as Davao region. Ito naman yung ating latest track nitong si Tropical Depression Chedeng. Nasa may eastern part nga siya ng Davao City ngayong alas 8 ng umaga. At bukas po ng umaga ay tatama ito sa kalupaan, particularly sa may Davao Oriental landfall area niya. And then, nakikita natin, tatawid ito sa may, most likely for now, it's southern part of Mindanao. And nakikita nating scenario is from tropical depression, upon landfall ay posible itong maging low pressure area. Nonetheless, magkakaroon pa rin ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng Mindanao. Ito yung ating tropical cyclone warning signal number 1 as of 11 a.m. Merong mga lugar po na nadagdag apart from Davao Oriental, Compostela Valley, Davao del Sur, Davao City, Davao Occidental, southern part of Davao del Norte, kabilang na ang Samal Island. Signal number 1 din po sa eastern part of North Cotabato, eastern part of Sarangani, dito rin sa eastern part of South Cotabato at General Santos City. So in-emphasize po natin dito na pag sinabing signal number 1, we're talking of winds. Possible risk of severe winds na hanggang 60 kilometers per hour hanggang bukas dun sa mga nabanggit po natin na lugar.
Ito yung isa sa mga models ng PAGASA. It's called WRF or Weather Research Forecast. At sinisignify nito yung forecast rainfall natin simula ngayong araw hanggang bukas ng umaga. So yung mga red and pink, sila yung nagsisignify ng mga paulan na moderate to heavy. So kita dito, may mga risk ng mga pag-ulan dito sa may Caraga region, parts of Davao region, at dito rin sa may area po ng Northern Mindanao. May mga malalakas na ulan na posibleng dalhin itong si Bagyong Chedeng. Ito rin yung isa sa mga importanteng models na tinitingnan natin from ECMWF or the European Center. So ito yung ngayong hapon hanggang mamayang gabi. May mga paulan tayong malalakas dito pa lamang sa may eastern part of Mindanao at maaring mag-progress dun sa halos buong Caraga region as well as Davao region as represented by the pink and blue colors. Bukas naman po, ito yung progress natin simula madaling araw, sa umaga, sa hapon hanggang sa gabi. So habang nagla-landfall nga or during landfall nitong si Bagyong Chedeng, pinakamalalakas yung mga pag-ulan natin dito sa may Davao region as well as central part of Mindanao. Then sa umaga hanggang tanghali, halos buong Mindanao, lalo na yung southern part, is magkakaroon din ng mga at times heavy na mga pag-ulan, so consider siya as scattered to widespread. And then pagsapit po ng hapon, yung mga paulan natin ay nagsishift na dun sa may parteng kaliwa, dito sa may Zamboanga Peninsula and ARMM area. And hanggang bukas po ng gabi, may mga paulan pa rin po sa Zamboanga Peninsula at even dito sa may dinaanan ni Bagyong Chedeng sa may Caraga and Davao region, may mga rains pa rin naman po na mararanasan. So ano nga bang inaasahan natin regarding kay Bagyong Chedeng? Ngayong araw po, i-emphasize natin yung mga lugar na posibleng magkaroon ng malalakas na mga pag-ulan. Ito po yung mga lugar sa Caraga and Davao regions, especially Surigao del Sur, eastern portion of Agusan del Sur, Davao Oriental, and Compostela Valley. Bukas naman po, habang tumatawid itong si Bagyong Chedeng sa Mindanao, makakaranas din ng moderate to heavy rains na by nature is scattered to at times widespread or malawakan dito sa Davao region, Soc-Sargen, Bangsamoro, and Zamboanga Peninsula. So ang advice po natin sa ating mga kababayan is makipag-coordinate dito sa Disaster Risk Reduction and Management Offices nila, lalo na yung mga lugar po na highly at risk of flooding and landslides. In addition po, dun sa mga may signal number 1 kanina, automatically ay meron na tayong suspension ng sea travel. But apart from that, yung mga lugar po sa eastern seaboards of Visayas at saka eastern seaboard of Caraga region, ay hindi na rin po papayagan yung mga maliliit na sasakyang pandagat dahil matataas yung mga alon hanggang 4.5 meters. So inuulit po natin, bukas ng umaga yung inaasahang landfall nitong si Bagyong Chedeng sa may Davao Oriental. At after niya mag-landfall ay from depression or from bagyo ay maging LPA na lamang po ito habang tumatawid sa Mindanao. Pero as early as ngayon po, may mga paulan na talagang mararanasan dito sa may eastern part of Mindanao. So for the dam updates po.